Gusto ko pong sagutin ng isahan ang napakaraming tanong ng ating mga kapatid na naulila, mga parents na namayapa ang kanilang mga minamahal na anak. Kahit nasanggol pa lang, nakakapagsalita pa lang, o nakakapaglakad na at nakakapag-aral at nakakasama na po nila. Ngunit namayapa na. I want you to listen carefully and be filled with the Holy Spirit habang pinapakinggan ang aral po na ito. Ito yung sinabi ng Bible at ito ang katotohanan kung nasaan yung ating mga anak na namayapa na. Marahil isa ka sa merong ganitong pinagdaanan na kahit nasa sinapupunan pa lang yung anak namayapa na, or yung iba kakapanganak pa lang nawala at lumisan na. Yung iba 2 months sa loob ng sinapupunan, o kaya naman 9 months, 7 months, at hindi yun madali. Yung iba naman mga nag-aaral na o nakakapagsalita na, nawala, lumisan. Yung iba, merong mga malubhang sakit kahit bata pa lang. Kaya, nauna nang umuwi sa Panginoon. Ang pinakamahirap ay yung nagkaroon ng matinding aksidente. Kaya nawala yung kanilang mga anak. Yung tragedy. Sinadyang kitilin, hindi po madali ang mga bagay po na ito, mga kapatid. Ko ay sumisimpat siya at nakikiramay sa may mga ganitong pinagdaanan. I pray, mga kapatid, na patuloy na palakasin kayo ng Panginoon at ang yakap ng Diyos, ang kanyang presensya ang maranasan po natin habang pinapakinggan ito. Dahil magkakaroon tayo ng pag-asa na yung ating mga anak na namayapa na ay napunta sa langit. Kasi ito yung direktang sinabi ng Panginoong Jesus. Ang mga bata, ang mga paslit, ang mga batang hindi pa nagkakaroon ng sariling pagpapasya, pupunta sa kaharian ng Diyos, direktang mapupunta sa piling ng Panginoong Hesukristo. Matthew chapter 19 verse 14, "But he said, Leave the children alone, allow the little ones to come to me, and do not forbid or restrain or hinder them, for of such as this is the kingdom of heaven composed." Sa mga naghahanap ng kasagutan sa kanilang tanong na saan mapupunta ang kaluluwa ng kanilang anak, ito ay direktang mapupunta sa piling ng Panginoong Hesukristo. Kasi siya mismo ang nagdeklara na siya ang daan ng katotohanan at ang buhay. Katunayan na ang mga bata, mga paslit ay papunta sa langit dahil sa mga katangian na ito. Pure, innocent, willing to learn, dependent, willing to submit. Ang nature ng bata ay accepted sa langit, accepted sa kingdom of heaven. Yung may mga ganitong gulang na bata, yung birth to 2 months, sila ay tinatawag na mga newborn. Diba? Sobrang amo, sobrang pure, walang kasalanan, walang makikitang pagkakamali. Mga infant, 3 to 11 months, makikita nyo ang behavior ng mga batang ito. Willing to learn, willing to submit. Yung mga sinasabi nila, yung mga natututunan nila, ayon yun sa mga nakapaligid sa kanila. Dahil nagre-register pa lang ng knowledge ang ganitong stage ng bata. Mapapansin nyo rin yung mga toddlers, mga 1 to 2 years old na bata. Kaya mo pang disiplinahin, kaya pang matuto. Oo, aware na sila kung ano yung ginagawa nila. Pero kaya mo pa rin po silang disiplinahin. Kaya pa rin arugain. Kaya pa rin guide ng magulang. Willing to submit pa rin. Willing to learn pa rin. Marami pang i-register sa isipan nila. Pagdating ng preschool stage, 3 to 4 years old, handa na silang makipagsalamuha sa community, sa mga pwedeng maging kaklase. Minsan, kapag umuwi yung mga ganitong stage ng bata, mga preschooler, ang rami nang natututunan. Hindi lang doon sa loob ng bahay, kundi sa labas na ng bahay. Sapagkat sobrang pure ng mga ganitong stage ng bata. Ano mang i-absorb ng bata, ay pwede niya maging attitude, pwede niya maging habit, at pwede niya maging lifestyle. Kaya nga sabi ng Proverbs, train up a child the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Malaki ang epekto sa bata, lalo na kung meron siyang kasamang Kristiyano. O kaya naman hindi Kristiyano. Ano mang sabihin po nila, ano mang ituro nila, ito yung magiging behavior niya. Ito yung magiging pag-uugali niya at makakasanayang gawin.
Pero bago dumating doon sa pagpili ng desisyon ng tama at mali, ito ay inosente. Kaya doon po sa mga naulila at nagtatanong saan mapupunta yung kaluluwa ng kanilang mga anak, ito ay direktang mapupunta sa piling ng Panginoon. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. What an incredible promise from Jesus, na siya mismo yung maggagayak ng ating kalalagayan sa langit. Merong great reunion sa langit. Mas lalo pa nating maunawaan yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon habang nagpapatuloy. Ang Diyos mismo ang pinatutungkulan ng lahat ng bagay dito sa mundo. Yes, kaya merong Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo, para tayo ay hanguin sa kasalanan, para tayo ay palayain sa paggawa ng mali, upang tayo iligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakikita mo rin doon yung anak, marirecognize mo, merong nag-alaga sa iyong anak. Ang Panginoon mismo iyon. Kasi sa langit, papahirin niya mismo yung luha natin sa ating mga pisngi. Hindi ito luha ng pagdadalamhati, kundi luha ng kagalakan. Dahil tayo nasa piling na ng Panginoon, makikita natin na totoo lahat ng sinabi ng Bible at totoo lahat ng sinabi ng Panginoong Jesus. Sapagkat napakaganda ng layunin ng Diyos sa buhay po natin. Oo, may mga pinagdaanan tayo na napakatindi at napakahirap. Pero hindi hinayaan ng Diyos na malugmok ka sa ganong kalungkutan, kundi hinayaan ng Diyos na mapakinggan mo ito. Mamimili na lang tayo sa Diyos o dun sa gawa ng kaaway. Mas piliin po natin nasa Panginoon, sapagkat merong assurance sa Panginoon. I pray na nakatulong sa video po na ito at share mo ito dun sa taong nagtatanong at nagugulumihanan kung saan pa papunta yung kaluluwa po natin, even dun sa mga bata. Salamat kapatid. Meron kang tanong, let me know in the comment section. Kung agree ka, follow ka sa po na papanood na platform ito. Hanggang sa susunod na pagkikita po natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.